May magpapakabit nga pala sa akin ng fork at headset mga tol. Kaya nga lang parang hindi uubra mga tol. Gawa ng standard threaded fork yung dala ni Idol. Tapos yung headset standard na threaded. At yung pagsasalpakan, naka-oversize na 34mm head tube. Actually, itong fork uubra naman to masasalpak naman to sa oversize na head tube. Kung conversion headset sana yung binili ni Idol. Yung standard to oversize na headset, rekta salpak na lang sana yan no. But anyway, gagawin ko na lang to ng paraan. Pagtatamain ko na lang tong mga headset na dala ni Idol. Tara, samahan nyo akong tsambahan to mga tol. Kalog men, standard lang, hindi conversion headset. Ito yung nakasalpak dyan 34mm ayan na silvering. Ito yung mga kasama, threaded to na oversize. Tapos yung fork standard. Yan Kung nag-oversize sana na threaded yung fork, kasya. Kaya nga lang yung fork standard siya. Gawa na lang natin ang paraan men. Gamitin na lang natin yung ibang parts ng headset na to. Ito yung gagamitin ko dito. Yung pang-ibabaw, spacer, tsaka yung lower cone. Yung lower cone, ito yung ilalagay ko sa fork. Ito yung ilalagay natin standard. So sinukat ko naman siya sa ilalim. Ayan umubra, di ba? Pasok naman siya. So ito na yung pang-ilalim natin para dito sa standard na fork. Medyo maluwag na nga lang siya, pero wala siyang kalog men. Madali siyang hugutin, pero wala siyang kalog. Pag na-press naman yan, hindi nakakalog yan. At eto pa pala kasama dun sa headset na standard, yung dust cap na may thread. Para dito siya, dito ko siya gagamitin. Pang ibabaw, pang tatakip. Kaya nga lang men, ayan nakadikit. Kapag hinigpitan yan, matigas, walang walang laro. Matigas yan pag iniikot ng ganyan. Ang ginawa ko dito, meron akong extra lower cone. Kinikil ko nga pala yung ilalim yan. Ayan dyan ilalagay. Sinalpak ko yan dyan. Ayan. Nakikita nyo, medyo umangat siya ng konti. Hindi na siya nakadikit dito sa housing. Maglalaro na ng maayos yan. Ito na mga tol, kung uubra yung naisip natin paraan. Itong conversion na to, silvering na headset 34mm, tapos standard na headset na threaded, tapos standard fork na threaded din. Medyo maluwag na rin tong head tube nito, kaya pag yung 34mm madali lang isalpak. Yan. Pero hindi naman gumagalaw. Ito yung ginawa kong conversion. Nakikita nyo, may sinalpak akong lower cone sa loob, yung flat. Yan, inuna ko na. Tapos eto. Haba. Uncut pa tong fork bago to nirepaint lang. Yan men Ganda ikot. Kung titingnan nyo naman men, yung spacing, hindi naman sobrang angat yan. Tama-tama lang yan. So ayun, umubra yung plano nating conversion. Actually, first time ko lang din itong ginawa Kung conversion kasi, meron talagang headset na conversion na nabibili. Itong conversion na to, tsambahan lang talaga. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas Tabig ko muna yung ibang parts, tapos puputulan ko na yung port. Spacer. Yung lock sa ibabaw. So ito na yung magiging forma niya mga tol Ito, tatanggalin na to mga tol. Puputulan na natin yan para may kabit na natin yung stem. Ayos. Sakto lang ba yung putol ko? Saktong-sakto lang Natsambahan na naman. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas Saktong-sakto lang. Salpak na natin tong stem. Oh,
Very awesome. Huwag ka na mag-Ingles. At eto nga pala yung technique ng paghihigpit mga tol kapag naka-standard threaded headset kayo. Kukontrahin nyo lang ng higpit yung headlock nut at yung dust cap o pagsasalubungin ng higpit. Sakit na kasi ng standard headset yan eh. Madalas naluwag kapag hindi proper yung pagkakahigpit. Kaya kung naka-standard threaded headset kayo mga tol, yan lang yung gagawin nyo mga tol para maiwasan yung pagluwag o pagkalog ng headset. Yes mga tol, umubra na naman yung ginawa nating conversion. Nakachamba na naman. Yan o, nachambahan na naman natin o. Galing ha? Kita niyo yung forma ng headset. Diba? Quality.